Good morning, everyone. We are the Group 3, and here's our topic about Rizal High's education. Um, Scholastic triumphs at Ateneo de Manila from 1872 to 1877. Rizal entered in 1872 under Jesuit system of education. Jesuit education. Ang Jesuit education po ay isang paraan ng pagtuturo na binuo ng mga Jesuita, isang orden ng mga pari na sa Katolisismo Romano. Ang layunin po nito ay hindi lamang po magbigay ng kaalaman kundi maghubog ng mga mag-aaral na maging mga taong may takot sa Diyos, may mapagmahal sa kapwa, at may mga pagmamalasakit sa lipunan. Mga pangunahin pong prinsipyo ng Jesuit education ay ang GIS, or higit sa lahat na kung tawagin po ay paghahanap ng kahusayan. Cura personalis po, or personal na pag-aalaga na kung tawagin din po ay pagmamalasakit sa bawat mag-aaral. Ang magis at serbisyo or paglilingkod sa iba na kung tawagin din po ay paggamit ng kaalaman at kasanayan para sa kapwa. Ang Jesuit education ay naglalayong maghubog ng mga mag-aaral na maging mga leader na may integridad, may pagmamalasakit sa kapwa at may pagmamahal sa Diyos. Ateneo de Manila. The Ateneo de Manila University is a private research university in the Philippines. Ito po ay itinatag noong 1859 ng Society of Jesus, isang katolikong orden. The university is committed to academic excellence, social responsibility, and faith formation po na may motto na Lux Domino or liwanag sa Panginoon. Si Jose Rizal po ay pumasok sa Ateneo Municipal na ngayon po ay tinatawag na nating Ateneo de Manila University noong 1872 po sa edad na 11. Dito po siya nag-elementary and secondary. Sa Ateneo po, si Rizal ay nabigyan ng magandang education at paghubog sa kanyang pagkatao. Sa Ateneo din po, si Rizal ay nakilala bilang isang matalino at masipag na estudyante. Siya ay nagpakita ng kanyang galing sa mga larangan ng wika, literatura at sining. Ang pag-aaral po ni Rizal sa Ateneo ay nagbigay sa kanya ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan niya upang maging isang mahusay na manunulat at scientifico at bayani ng Pilipinas. Eskwela Pia. Bago po pumasok sa Ateneo si Rizal, nag-aral muna po siya sa Eskwela Pia, isang paaralan po na pampubliko ng Benian, Laguna. Ito ay isang charity school na nagbibigay po ng libreng education sa mga mahihirap na bata. Sa Eskwela Pia po, si Rizal ay nagpakita ng kanyang katalinuhan at pagiging sipag. Siya ay nag-aral ng mga asignaturang tulad ng Espanyol, Latin at Mathematics. Ang karanasan po ni Rizal sa Eskwela Pia ay nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga sa edukasyon at kahalagahan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkabata at pagkatao. Ang Eskwela Pia po ay isang paaralang pampubliko na nagbibigay ng libreng education sa mga mahihirap na bata. Ito ay itinatag noong 1817 sa Benian, Laguna at naglalayong bigyan ng pagkakataon sa mga bata na magkaroon ng education kahit na sila po ay mahihirap. Ang Eskwela Pia po ay kilala sa pagbibigay ng education sa mga asignaturang tulad ng Espanyol, Latin at Matematika, at iba pa. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga bata na magkaroon po ng magandang kinabukasan at magamit ang kanilang mga kasanayan para sa kanilang komunidad. June 10, 1872. Noong June 10, 1872, si Rizal po ay sumama sa kanyang kapatid na si Pasiano to go to Manila. Pasiano, being the older brother, was already studying and working in Manila as lawyer. Sa pagdating po nila sa Manila, si Rizal ay nag-umpisa po sa kanyang panibagong buhay bilang estudyante sa Ateneo Municipal, one of the prestigious schools in Manila. He would showcase his intelligence and talent to various fields such as language, literature, and arts. It was new beginning for Rizal and being one of the Philippine national heroes. Father Magin Ferrero. Si Father Magin Ferrero po, ang college register ng Ateneo, ay tumanggi po sa pag-a-admit kay Rizal sa paaralan dahil sa dalawa pong dahilan. Una po, si Rizal po ay hindi nakapasa sa kanyang entrance examination sa Ateneo. Pangalawa, si Rizal po ay may malaking pagkakamali sa kanyang nakaraan. Ayon kay Father Ferrero, hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng malaking pagkakamali, pero maaaring may kinalaman po ito sa pagkakakilanlan po ni Rizal bilang isang Indio.
o sa kanyang pagkakaroon ng mga ideya na hindi sumang-ayon po sa mga paniniwala po ng mga Espanyol. Manuel Ceres Borgus, isang Espanyol na pari. May malaki po siyang papel sa buhay ni Jose Rizal dahil po sa kanyang intercession. Si Rizal po ay nakapag-aral sa Ateneo de Manila. Nang tumanggi po si Father Magin Ferrero na i-admit si Rizal sa Ateneo, si Ceres Burgos po yung nakiusap sa kanya upang bigyan po si Rizal ng pagkakataon. Si Ceres Burgos po kasi ay naniniwala sa katalinuhan at kakayahan po ni Rizal, at alam niya na si Rizal po ay may malaking potensyal. Sa tulong po ni Ceres Burgos, si Rizal po ay nakapag-aral sa Ateneo at nakamit po niya ang kanyang mga pangarap. Si Ceres Burgos po ay hindi lamang isang tagapagtanggol ni Rizal, ni Dr. Jose Rizal, kundi isang inspirasyon po at gabay sa kanyang buhay. Si Jose Rizal po ang unang miyembro ng kanyang pamilya na gumamit po ng apelyedong Rizal. Nang magpatala siya sa Ateneo, ginamit niya po ang apelyedong Rizal dahil ang kanilang tunay na apelyedo na Mercado po ay nasa ilalim po ng pagdududa ng mga otoridad ng Espanya. Sa panahon po na iyon, ang mga Espanyol po kasi ay nagkaroon ng pagdududa sa mga pamilyang Pilipino. So, lalo na sa mga may apelyido pong Mercado. Dahil sa kanilang mga aktibidad laban sa kolonyalismo. Kaya upang maiwasan po ang anumang problema, ginamit po ni Jose Rizal ang apelyedong Rizal na siya pong apelyido ng kanyang lolo sa tuhod. Si Rizal po ay unang nakatira sa isang bahay sa labas po ng Intramuros sa Coraballo Street. Ang bahay po na ito ay pag-aari po ng isang matandang babae na nagngangalang Tiyay, na may utang sa pamilya Rizal na 300 pesos po. So, ayon sa kasaysayan po, si Tiyay ay isang mabait na tao na tumulong po sa pamilya Rizal sa panahon po ng kanilang pangangailangan. Ang bahay po ni Tiyay ay naging isang pansamantalang tahanan para kay Rizal habang nag-aaral po siya sa Ateneo. Santa Isabel College. Upang mapabuti po ang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol, si Jose Rizal po ay nagkuha ng pribadong aralin sa Santa Isabel College. Ito po ay isang kilalang paaralan para sa mga kababaihan sa Maynila. Ngunit nag-offer din po sila ng pribadong leksyon sa mga katulad po na estudyante ni Jose Rizal. Sa pamamagitan po ng pribadong leksyon, nakapagpabuti po si Jose Rizal ng kanyang kaalaman sa wikang Espanyol na siyang wika na ginagamit po sa mga paaralan at sa gobyerno po ng Espanyol sa Pilipinas. Rizal's first year in Ateneo from 1872 to 1873. Noong June 1872 po, unang araw ng klase po ni Jose Rizal sa Ateneo de Manila. Nakapag-enroll siya sa mga klase ng filosofiya at letras. Nag-umpisa siyang mag-aral ng mga asignatura tulad ng Latin, Espanyol at Matematika. Nagpakita si Jose Rizal ng kanyang katalinuhan at pagiging masipag, kaya't nagulat ang kanyang mga guro at kaklase. Mabilis siyang nakapag-adjust sa bago niyang kapaligiran at nagpatunay na siya ay matalino at isang magaling na estudyante. Rizal first heard Mass in a college chapel. Si Rizal po ay unang nakarinig ng misa sa college chapel ng Ateneo. Sa simula ng kanyang pag-aaral, siya ay nag-attend na po ng misa sa chapel kasama ang kanyang mga klase at guro. Ang misa ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng mga estudyante sa Ateneo. At si Rizal po ay nagkaroon ng pagkakataon na makaranas ng spiritual na paglago at pagkakaisa sa kanyang mga kapwa estudyante. Father Jose Bech. Si Father Jose Bech po ay ang unang professor po ni Jose Rizal sa Ateneo de Manila. Siya po ay isang Jesuit priest po na nagtuturo ng mga asignatura tulad ng Latin at retorika. Si Father Jose Bech po ay nakitaan ng katalinuhan at galing si Jose Rizal. Siya po ay naging isang inspirasyon at gabay sa kanyang pag-aaral. Ang pagtuturo po ni Father Bech ay nagbigay ng malaking impluwensya po sa pagkatao at pag-iisip ni Jose Rizal. Rizal previous year. Napagsisi po si Dr. Jose Rizal dahil sa pagkalihis niya po sa kanyang pag-aaral noong nakaraang taon.
Ah, noong first year po siya sa Ateneo, siya po ay di gaanong nag-aral at nagkaroon po siya ng mababang grado. Ngunit po nung ng kanyang pagka second year, si Dr. Jose Rizal po ay nagpa siyang magbago at nag-aral po ng mabuti. Nagpagsisi po siya sa kanyang mga pagkakamali noong nakaraang taon at nagsumikap po siya na magkaroon ng mas magandang pagtatapos po. Ang kanyang pagsisisi po ay naging isang aral po na nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. He became a emperor. Upang mabalik ang kanyang nawalang pamumuno sa klase, nag-aral po ng mas mabuti si Dr. Jose Rizal. At nagbunga po ito ng maganda dahil po siya ay naging emperor ng klase. Sa pamamagitan po ng kanyang magsigasig na pag-aaral, si Dr. Jose Rizal po ay nakapag-angat muli at naging pinuno po ng kanilang klase. Ang kanya pong mga klase ay namangha sa kanyang katalinuhan at abilidad at siya po ay naging inspirasyon ng lahat. Rizal received excellent grades. Sa pagtatapos po ng taong paaralan, si Dr. Jose Rizal po ay nakatanggap ng mga napakagandang grado po sa lahat ng mga asignatura at isang gold medal. And siya po ay nagpakita ng kanyang katalinuhan at abilidad sa mga asignatura po tulad ng Latin, Espanyol at Matematika at iba pa. Ang kanyang mga guro po ay namangha sa kanyang mga nagawa at siya po ay binigyan ng parangal sa kanyang pagsisikap. Ang gold medal po na natanggap ni Dr. Jose Rizal ay nagpatunay po sa kanyang kagalingan at pagiging isang magaling at matalinong estudyante. Good morning everyone, I am the next reporter and I will discuss about the Jesuit system of education. What is Jesuit education? Jesuit education is a holistic approach to learning and living that emphasizes service, community, and faith. So when we say Jesuit education po, ito po isang natatanging paraan ng pagtuturo at pag-aaral na naglalayong magbigay ng kaalaman, kasanayan, at paghubog sa mga mag-aaral na maging mabuting tao at may malasakit sa kapwa. What is Jesuit school? Jesuit school are Catholic high schools and colleges that are run by the Jesuit. So when we say Jesuit po, ito po yung member of an apostolic Roman Catholic community known as the Society of Jesus. Why is the Jesuit education important? Jesuit education inspires students to live purposeful and fulfilling lives of leadership and service to others. Jesuit education is important because it aims to develop the whole person, mind, body, and spirit. Good evening everyone, my name is Mara Fidel Perez Neto and I'm the next reporter. So let's start. What are the Jesuit values of education? The values of Jesuit education are rooted in the vision of Santa Ignatius, founder of the Jesuit order. Learn more about his life in the history section. So these values prepare students to be wiser and more compassionate as they take the next step in their life journey as a man and woman. And there are 7 values of Jesuit system education. First is core personalist. Jesuit education emphasizes that view that each person is a unique creation of God, and also cora personalis means care for the whole self in Latin, and means is having concern and care for the personal development of a whole person. This implies a dedication to promoting human dignity and care for the mind, body, and spirit of the person. And second is discernment. Discernment is a practice through prayer, reflection, consultation with others, and considering the full impact of action from diverse angles. So, it encourages students to be open to God's Spirit as they make a decision and take action that contribute to the greater good. And spending God in all things. Sabi dito, a Jesuit education is one of grounded in the presence of God and encompasses imagination, emotion, and intellect. So, it encourages students to seek the divine all things, means actively look for the recognize a higher power of divine presence in every aspect of life, whether it be through nature, people, and experiences. Then, magis. A commitment to concept of magis, Latin, means more.
is a hallmark of Jesuit education. So, it is challenges students to go beyond what is expected, interacting with the world with generosity, excellence, and empathy. And also, Haggis is a model for personal accountability and high expectation of achievement. Then, reflection. A foundational value of Jesuit education is a practice of reflection. Students are invited to pause to consider the world around them and their place within it before making decision. This includes challenging the status, knowledge, and accepting responsibilities for actions. Then, service rooted in justice and love. Sabi dito, Jesuit education cultivates critical awareness of social and personal evil, but points out that God's love is more powerful. Um, these values illustrate through community service programs, service learning, semesters, immersion, experiences, and various volunteer opportunity for students. And last is solidarity and kindship. So, students work together for the greater good. They develop relationship with their surrounding communities and share their talent and skill to help and serve others. So, these values is practiced through community engaged learning, where students work with community members to come up with innovation solutions. Today, sir, I am Shaila A. Lorenzo. I am representing Rizal's poems and artistic works. Jose Rizal's poems and artistic works are significant contributions to Philippines literature and culture. Jose Rizal is not only a national hero but also a profile writer and artist, where works and culture, his poems such as A.L.A., Patria, and El Canto del Viajero expresses deep patriotic sentiments and longing for a freedom. Number 1 is A la Patria, which means to my country. This poem expresses Rizal's deep love for the Philippines and his longings for his freedom. It reflects patriotic sentiments in his desire for national unity. These poems, written by Jose Rizal, that powerfully convey his profound love for the Philippines, his yearning for freedom, for colonial, and his strong desire for national unity among the Filipino people. Essentially, his patriotic sentiments through patriotic expression. And for number 2, Rizal's novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo are critical social commentaries that address the issue of colonialism and social injustice in the Philippines during this time. And for Rizal's artwork, number 1 examples is sculpture and statues. Rizal created several sculptures, including a bust of his mother and a statue of a Virgin Mary. His artistic skills were evident in the ability to capture emotion and details in the works. And next is sketch and drawings. Rizal was also accomplished sketch artist. He created numerous illustrations, including portraits of his friends, family, and significant features of his time and also scenes from everyday life. Rizal poems and artwork. Poems of Rizal, Ni Ultimo Adios, which means My Last Goodbye, written just before this execution. This poignant poem conveys Rizal's love for his country and his willingness to sacrifice his life for its freedom. It is a powerful testament to his patriotism. Sa aking mga kabata, to my fellow youth, this poem emphasizes the importance of education and the responsibility of the youth in nation building, urging them to love their country. Artwork of Rizal. Carving Rizal was known to carve various objects showcasing his artistic talents. Beyond traditional painting and drawing, his carvings often reflected Filipino culture and identity. Literary style. Rizal artistic expression extended to his writing style, characterized by a blend of romanticism, realism, and social commentary. His works often contain rich imagery and thoughtful reflections on society. Rizal poems and artistic works not only showcase his talents, but also serve as powerful expressions of his love for the Philippines and his commitment to advocating for reform and justice. His legacy continues to inspire generations of Filipinos to value their heritage and fight for their
rights. My topic is all about Rizal's higher education or Jose Rizal education at the University of Santo Tomas or UST. So, pag-aaralan po natin kung saan nag-aral si Jose Rizal. Pagkatapos nga po niyang mag-aral sa Ateneo de Manila ay si Jose Rizal nga po ay nagpatuloy ng mas mataas na edukasyon sa Universidad ng Santo Tomas o UST mula 1877 hanggang 1882. At sa number 1, course of study. Una nga po nag-aral si Rizal ng filosofiya, liham, ngunit kalaunan ay lumipat siya sa medisina dahil gusto niya nga pong matulungan ang kanyang ina na unti-unti na nga pong nawawala yung paningin. Nag-aral nga po siya ng iba't ibang asignatura kabilang na yung anatomy, psychology, at medical practices. Ngunit, nalaman nga po niyang may mga professor na pinapaboran yung mga estudyanteng Espanyol kaysa sa Pilipino. Number 2, challenges and discrimination. Dito nga po, bilang isang Pilipinong estudyante, nakaranas nga po si Rizal ng diskriminasyon sa lahi mula sa mga profesor at kaklase ng Espanyol na nagpapahirap sa kanyang oras sa University of Santo Tomas o UST. At napansin niya nga pa rin po na ang mga mag-aaral na Pinoy ay hindi nabibigyan ng parehong pagkakataon o pagkakilala sa kanilang mga kakastila. Number 3, academic performance. Sa kabilang nga po ng mga hamon sa buhay ni Rizal ay maganda pa rin ang pagganap ni Rizal sa kanyang pag-aaral. Gayunpaman, nadama niya nga po ang pamamaraan ng pagtuturo ng universidad ay lipas na at limitado kumpara sa itinuturo sa Europa. Ang pagkabigo na ito ang nagbunsod sa kanya na magpasya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aral sa medisina sa ibang bansa, particular sa Espanya. Number 4, decision to study in Europe. So, dahil nga po sa diskriminasyon na kanyang kinakaharap at ang kanyang pagnanais na magkaroon nga po ng magandang edukasyon ay umalis nga po si Rizal sa University of Santo Tomas o UST noong 1882 at naglakbay sa Madrid, Espanya upang ipagpatuloy nga po ang kanyang pag-aaral sa medisina sa Universidad Central de Madrid. Karagdagan pa, ang panahon nga po na Rizal sa UST ay isang turning point sa kanyang buhay. Bagamat nakakuha siya ng mahalagang kaalaman, nakita rin niya ang kawalang katarungang kinakaharap ng mga Pilipino sa sistema ng edukasyon. Ang mga karanasang ito ay naka-impluwensya sa kanya na sa kanyang nasyonalistang mga ideya at nagpalakas sa kanyang pagnanais na ipaglaban nga po ang mga reforma.